Magandang araw mga boss, kung ganito yung sasakyan mo, ikaw na gumawa. Special to, special to ship kasi pantulak ng piston eh. Magkasisi ah. Ano mahal? 3,000? Hala, grabe naman makasingil yun mga boss, 3,000 palit lang ng brake pad dahil nga sa ang gamit daw is special tools. Totoo naman mga boss, pag ibabalik mo yung piston nito, gagamit ka talaga ng special tools dahil pipihitin mo itong piston pa kanan para itong piston niya dito sa brake caliper is pumasok sa loob. Ibig kong sabihin dito sa loob ng brake caliper housing. Pero mamaya ko na ipakita sa inyo kung ano gagawin ko dahil wala naman ako special tools para ipasok ko itong piston niya dito sa brake caliper housing. Pero kung makikita nyo, itong brake pad niya is manipis na. Ang problema kasi nito mga boss, umiingay na dito sa likuran niya pag nagpreno kasi nga manipis na yung brake pad. Pero kung akong hahatol, kung makikita nyo mga boss, medyo makapal pa nga yung brake pad niya. Kaya lang ang problema, matagal na pala itong brake pad niya. At kahit linisan ko yan, masyado na siyang matigas, kaya iingay nga. At bago ko ikabit itong bagong brake pad mga boss, syempre, aalisan ko muna ng alikabok yan. Lilinisan ko muna gamit itong paintbrush ko. Pag natanggal ko na yung alikabok niyan mga boss, kabilaan dito sa rotor disc niya, i-check ko muna itong sliding pin. Dapat kasi hindi yan stack up. Kita nyo, luwag-luwag ng sliding pin niya. Oh. Pag ganyan mga boss, hindi ko na yung ginagalaw. Magandang klase yung grasa niyan. Kaya ang susunod kong gagawin, gagamit ako ng brake cleaner. I-sprayan ko itong rotor disc niya para matanggal kung mayroong malagkit na kumapit. Pero kung wala naman kayong budget mga boss, pwede rin naman hangin. O kaya linisan nyo siya ng tubig na may sabon. Tapos, punasan nyo siya maigi ng tuyong basahan. Gaya nito, after ko spray ng brake cleaner, pinupunasan ko yan ng malinis na basahan para maalis yung nagmarka na dumi. Ganun din siyempre yung kumapit na kalawang. Tapos dito na tayo mga boss sa brake caliper niya, yung piston. Paano nyo siya ibabalik dito sa loob ng brake caliper housing nyo? Una, linisin nyo itong ibabaw ng piston. After nyo mabras, punasan nyo pa rin yan. Mahalaga na malinis yan bago mo ipasok itong piston dito sa piston housing niya. At kung okay na, malinis na siya, gumamit ka ngayon ng vice grip kung wala kang special tools para ibaba mo itong piston. Ang gagawin mo dyan, ipitin mo ng vice grip itong ibabaw, tsaka mo ngayon pihitin pa kanan. Dahan-dahang bababa yung piston mga boss. Ganun lang naman ang diskarte kung sakaling wala kang special tools na gagamitin para dito sa piston mo. At pag sumagad na itong piston, hindi mo na mapipihit yan. Ibig sabihin, sagad na siya at hanggang dun na lang. Kaya hindi ka rin magkakamali pag ipinasok mo itong piston sa housing niya. Dahil nga sa meron siyang hangganan. At dahil okay na, dito naman tayo sa pagkabit ng brake pad. Sa pagkabit naman ng brake pad mga boss, napakadali lang kung makikita nyo, di ba? Dahil kung anong itsura ng brake pad, isasalpak nyo na lang. Dahil kung makikita nyo yung paglalagyan nyo ng brake pad, parang puzzle lang, ipapatong nyo lang siya, di ba? At pag naitapat nyo na itong brake pad sa may gatla ng brake caliper holder, itulak mo lang, tapos. Dahil okay na yung pagkakalapat ng brake pad, pwede mo nang ilagay itong brake caliper. Hindi naman na makakaabala yung piston niyan dahil naipasok mo na dito sa piston housing niya. Tapos pwede mo nang ilagay yung 2 bolt na number 14. Pag naipakapit mo na itong 2 bolt na number 14 dito sa sliding pin, o pwede mo na ngayon gamitan ng number 14 na box wrench yan. Higpitan mo nang maayos yan mga boss, hindi pwedeng maluwag yan. Lagi nyo yan tatandaan. At kung sa palagay mo okay na yung pagkakahigpit mo ng 2 bolt dito sa brake caliper, pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Sa lahat ng mga ginawa mo, ayan yung pinakamahalaga. Kasi pag maluwag yan at natanggal, yun, disgrasya ka. Kaya kailangan siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit mo dyan mga boss. Tapos lipat ka naman dito sa kabilang side. Dito sa kabilang side, siyempre mag-i-start ka ulit sa gulong. Tatanggalin mo ulit yung gulong yan. At pag natanggal mo na yung gulong, same procedure lang din ang trabaho mga boss. Lagi nyo tatandaan, kung ano itsura sa kabila, ganun din dito. Nagkaroon lang dyan ng kaliwa at kanan na forma ng brake caliper at ng brake holder. Pero same din ang gagawin. Tatanggalin mo yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Tapos dahan-dahan mong iangat itong brake caliper mo. Tsaka mo ngayon isunod sa pagtanggal itong brake pad niya. O, diba? Ganun lang din ang pagtanggal na gagawin nyo. Ayan o, hinihila ko siya palabas dito sa rotor disc or dito sa brake caliper holder. Tapos gumamit ka ng brush para matanggal mo yung mga kalawang or alikabok na kumapit dito sa rotor disc. Tsaka mo ngayon siya isprayan ng brake cleaner. Malaking bagay kasi mga boss yung brake cleaner. Nakakatanggal yan ng lagkit. Pangalawa yung ingay dito sa rotor disc. Ayan na itutulong yan. Pero kung wala kayong budget mga boss, hindi ko naman kayo pinipilit syempre. Kung ano lang yung magandang panlinis para sa inyo, pwede na yun. Tapos isunod yung i-check itong sliding pin niya. Dapat hindi siya stack up. Gaya nito, okay na okay siya. Kaya no problem. Dito ulit tayo sa brake caliper.
sa piston niya. After mo malinisan yan, ipiti mo yung ibabaw ng piston tsaka mo pihitin pa kanan para bumaba itong piston dito sa housing niya. Dapat maisagad mo sa pagpihit itong piston para pag nilagay mo itong brake caliper dito sa holder niya is maluwag mo siyang mailagay. Ibababa nyo lang naman yung piston mga boss kapag magpapalit kayo ng bagong brake pad. Gaya nito, nagpalit ako ng bagong brake pad. Kaya yung piston, ibinalik ko siya sa loob ng piston housing niya. Dahil nga sa itong bagong brake pad is makapal yan. O sa pagkabit ng brake pad mga boss, na ituro ko na yan sa inyo ha. Marami na akong video niya na itinuro ko kung paano kayo maglalagay ng brake pad. Tandaan nyo, kung ano yung itsura ng brake pad, ganun din ang itsura ng brake pad holder niya. Nakita nyo naman, di ba? Nung tinapat ko yung brake pad, sabay tinulak ko lang. Pasok na siya. Tapos pwede mo nang ilagay ngayon itong brake caliper mo. Pag naisentro mo na yung paglalagyan ng mga bolt niyan, o pwede mo nang ilagay yung dalawang bolt na number 14. Tsaka mo ngayon gamitan ng box wrench number 14 at higpitan mo siya ng maayos. O di ba mga boss, nakita nyo? Napakasimple lang kung kayo mismo ang gagawa ng sasakyan nyo para magpalit ng brake pad. Unang-una, hindi pa napaparami yung sira ng sasakyan nyo pag kayo ang gagawa. Tapos, malaki pa matitipid nyo. At higit sa lahat, hindi pa kayo maiinip. Pangalawa, dagdag kaalaman din yan para hindi kayo basta-basta may isahan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari lang naman, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!